bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, pawang kagandahan. Oh,
badyan ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Good morning, Jesus! Happy New Year to everyone! Kamusta po ba ang ating bagong taon, mga kapatid? Yan. Sinalubong ba natin ito ng may kagalakan? Masayang-masaya? Punong-puno ng pagpapasalamat kay Lord? Amen. Alam nyo, napakaganda ng pagpasok ng ating bagong taon. Thank you, Lord. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, umasa kayo na napakaganda ng gagawin ng ating Panginoon sa atin. Amen. Amen. Yan, thank you, Lord. So, bago tayo magsimula, dako muna tayo sa ating pambungad na panalangin. Tawagin ko si Brother Ernie. Ayan, inaanyayaan po ang bawat isa na tayo tumuon sa presensya ng Panginoon. Nakasama natin sa sandaling ito. Ama, ang papuri, luwalhati, pasasalamat at pagsambay, maingat naming pinaabot sa inyo at sa umagang ito, muli po, silayan nyo kami ng inyong habag at kagandahang loob. Samahan kami sa simula hanggang sa wakas ng pagtitipong itong iyong pinili at itinakda upang ang iyong pangalan ay maparangalan sa kalagitnaan ng iyong bayan. Ang bawat salitang masambit namin ay magbigay kapangyarihan sa inyong mga salita at umabot sa mga taong nangangailangan nito. Gamitin nyo kami sa aming kawalan at puspusin nyo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo upang tunay na mahayag sa araw na ito, sa takdang panahong ito, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan at ang iyong kapangyarihan. Muli po, papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, purihin ang Panginoon. Ngayong pagpasok ng 2021, napakahalaga na meron tayong mensahe, mga kapatid. Kaya ngayong umaga ay dadako tayo sa ating BOTD. Ano ba yung ating verse of the day? Dito po sa Ephesians chapter 2, 1 to 10. Pero babasahin po natin yung verses 8 to 9. Brother Ernie. Okay, ito po ang Ephesians 2, 8 to 9. By grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ito po ang ating VOTD for this morning. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tinatitle natin na New Year's Resolution. Meron po ba kayong New Year's Resolution? O wala? Meron din. Meron din. Meron ka ba? Meron din. Pero tingnan natin, ha? Tingnan natin yung Ephesians 2 verses 1 to 3. And I quote, "And you have made alive, you were dead in trespasses and sins, in which you were once called, walked according to the course of this world, according to the prince of power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh
and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Napakaganda pong pakinggan ang lahat na ito because this is our past. Kung mapupunan ninyo yung ating binasa kanina, in the past, you were spiritually dead because of your sins and your transgressions. You followed the ways of the world. Yun ay dati natin, mga kapatid, tandaan natin. That is our former lives na hindi na natin dapat ulitin. Tingnan natin ang verse says 4 hanggang 6. Minister Ernie? Opo, ito po ang verses 4 to 6. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Napakaganda kong pangitain. Okay. Thank you, Lord. Dito po, ibinabase natin itong mensahe natin ngayong New Year. Tatanungin ko kayo. Doon sa verses 1 to 3, kung mapupunan nyo, in the past, you were spiritually dead. Pagdating doon sa verses 4 to 6, but now because of God's great mercy, Amen. naayos yung ating buhay ngayon. Tanong, anong New Year's resolution mo ngayon? Dahil dati kang ganon, ngayon ibinago ko ng Panginoon. What is your New Year's resolution? Meron ka bang ano? O Meron po. bibili ka ng bilog-bilog? Sasabit sa ano? Pansabit? O, Noong sige. araw po, maraming New Year's resolution na galing sa sariling kaalaman, karanasan. Pero ngayon po, ito ay nakabase sa aking ugnayan sa Panginoong Jesus. Dito po ay ang pagtibayin ko pa ang aking relasyon at lumakad kaalinsabay ang Panginoon sa araw-araw na pamumuhay and to give honor to God in every moment of my life. Yan po ang New Year's resolution po ngayon. Hindi mo na aawayin si ano? Hindi na ako magpapalipad ng plato. Wala na. Kayo ba nang aaway? Pangako mo yan, ha? Pangako mo. New Year. Sir Eloy, hindi niya paliliparin ang plato ngayon. So sorry daw sa inyo. Kasi wala na silang plato, basag na. Basag Puro na lang. paper plate na lang nakaganon, ha? Okay, mga biro lang natin yan. Merry heart is a medicine. Ikaw ano? Amen. Kasali po ba ka? Ay, natural. Akala ko si Brother Ernie lang eh. Yeah, thank you, Lord. Ano bang New Year's resolution? Para sa akin, yung New Year's resolution ko, lalo pa akong lumalim sa aking relasyon kay Lord. At lately, ang napapansin ko sa akin, medyo bugnutin. Madali akong mainis doon sa aking mga anak pagka, syempre, kaliliitan, bago pa lang lumalaki yung mga anak ko. Pag nangungulit, madali akong mainis. Kaya yun ang aking New Year's resolution ngayong 2021 na baguhin ako ni Lord. Dagdagan pa yung aking pasensya. Habaan yung aking pisi. Para kasi pagka hindi ka madaling mainis, di ang saya ng samahan. Amen. Ikaw ba, Brother Si Ernie, madali Marichu, kang meron ka mainis? bang New Year's resolution para sa kanya? Kay Mrs. daw. Hindi ko na rin naawayin. No? Parehas na lang. Pareho ng kasalanan. Sorry. Kaya ako hindi mo ako tatanungin. Ayun lang, anong New Year's resolution nyo? resolution nyo? Naku, ha? Meron pa ba? Sige. Di babait naman kayo nung Marami pa. Kasi pag minsan, meron akong ugali na pag pinagsasabihan, ako. Bakit? Ikaw ba lang nakakaalam ng Dinisikmat may nyo. ganun ako. Sorry, pangako ko yan. At least umaamin tayo. Okay, No? Yung itinapik natin kahapon, doon sa relasyon ng mag-asawa, meron akong 4 na binanggit doon. Mind your own business. Huwag mo akong pakialaman. Tama ako, mali ka. May mga ganun, Sometimes,
akala ko ako lagi tama, I am a private father. Pero, pinapangako ko po, hi. Marami ng pangako Hindi ko na yan. uulitin. Mia culpa, mia culpa. Okay, ngayon ganito. Doon sa verses 1 to 3, that's our old life. Doon sa 46, because of God's grace and mercy that while we were spiritually dead, because of our sins and our transgressions, God did something good to us. Yung ating mga binanggit, kayo rin may mga New Year's resolution kayo. Alam ko yon. Okay. Tanong. Ito ba'y matutupad natin ngayong 2021? Marami ang nangangako at may New Year's resolution. Ito. Hindi pa natatapos ang bagong taon. Wala na. Bumalik sa dati. BSDU. Balik sa dating ugali. Hindi pa natatapos yung December, eto na naman. Go back to our old self. Sa makatuwid, backsliding. Hindi pa natatapos. Ano ba ng February? Ano yun? Araw ng mga puso na. Araw ng mga puso. Valentine's Day. Away na naman. Kaya ang sabi, away ng mga puso. Meron Yun, palang di ba? ganun. Ay, ganun. Away ng mga puso. Duguan yun. Yung ipinangako noong December ay nabali lahat. Kung mapupunan ninyo, kayo, ako, tayong lahat, lalo yung mga kasama ko rito, dito sa ating mga live screening, marami rin kayong mga pangako. Maraming New Year's resolution. But the problem is we cannot fulfill all our New Year's resolution. Why? Tayo pong lahat kailangan natin ang grasya at awa ng Diyos. Amen. Amen. Verse 7, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Sa future, in the ages to come, mararamdaman, makikilala natin kung sino ang Diyos because of His riches. Makita mo doon sa, sa 120, abundantly, lahat ng spiritual blessings nasa atin na lahat. Mga anak tayo ng Diyos. We can claim. Amen. Amen. Maniwala ka sa akin. We can claim His kindness towards us in Christ Jesus. Verse 8, ito yung ating magagawa natin ang lahat ng ito not because we have this new life. Itong new life natin ito, we need the grace of God to execute the good works. Para ma-execute yung ating mga ipinangako. Yan yung verse 8, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Para walang makapagmalaki na ang lahat ng kanyang New Year's resolution ay kanyang matupad because of His power. For, ibig sabihin, therefore, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. And we are His workmanship. Sa ibang version, we are His craftsmanship. Bago, nilalang. Bago na yun. Nakakasunod ka na ngayon, that because we are good. Nakakasunod ka ni bagong nilalang ka na ngayon. Nilalang ka sa awa at grasya ng Diyos. Amen. Ano, Verse 10.
For we are His craftsmanship, created in Christ Jesus for good works, to do good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So, created for good works, God prepared beforehand, predetermined. Predetermined. Hindi ito yung ngayon lang, hindi. Before the creation of the world, God has determined to save us, not by our good works, but by the grace of God. At pagkatapos nito, maaayos na yung ating mga New Year's resolution. Amen. Di ba? Amen. Ayos na ba yung New Year's resolution Ay, ngayon? opo, sa awat grasya ng Diyos. Lord, tulungan mo naman kami. Ito yung ating mga prayer, ito yung ating mga New Year's resolution na tulungan mo kami, Panginoon. We cannot do it by ourselves, but we need the grace of God through faith. Amen. At kami po ngayon na nadirito na inyong napapanood at kayo ring nanonood. We have some weaknesses. Meron din tayong mga weak points. Meron tayong mga hindi mo maintindihan sa buhay. Ibigay natin lahat kay Lord ngayon. Tayo pong lahat na umaasa at nananalig na itong 2021, there is a great hope in God. Amen. Amen. Don't ever have in your mind any negative things or any negative words that proceeded from our mouth. Kaya nga meron sabi doon sa kanya, let it snow, let it snow, let it snow. Ano ibig sabihin, let it snow? Allow it to flow. Allow it to... Alam niyo sa Isaiah 55, ang sabi, my words is like rain Yes. or snow na hindi babalik sa langit, na hindi nagaganap ang layon nito sa buhay ng tao. Amen. Amen. Magaganap yan. Huwag kang Amen. mag-alaala, kapatid. Lord. Thank you, Lord. Sabihin mo sa kamag-anak mo, sabihin mo sa katabi mo, magaganap ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayat, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. It is by God's grace. Yes. Amen. Maliwanag Amen. po ba yun? Kasi nga doon sa 1 Samuel, walang nadidinig ng salita ng Diyos. Oo nga po. Wala talaga. Nag-usap si Lord, Samuel, Eli, is that you? 3 beses. Kaya ang sabi ni Eli, Samuel, pag makadidinig ka uli ng ganito, sabihin mo sa kanya, May kanta yan ah. speak, Lord. Your servant Your servant is listening. is listening. Why? Ano ang ibig sabihin nito? Ba't kailangan makinig ng salita ng Diyos? Sa 1 Samuel 3, every word that proceeded from the mouth of Samuel does not fall on the ground. Lahat ng kanyang sinasabi ay kanyang napakinggan, and this is the very secret of Samuel. Yes, Lord, your servant is listening. It is by the grace of God, tayong lahat, maaayos ang buhay natin. Don't worry. Be happy. Do not have any negative thoughts. Madaling yan. Kaya ngayon sa buhay ko ngayon, pag dumadating yung mga bagay na yun, salita lang ng Diyos. Wala ka na magagawa kundi salita ng Diyos. Amen. Ngayon, sa ating pagtatapos, mga kapatid, yung lahat ng ipinangako natin sa Panginoon, hindi natin magagawa ang lahat ng iyan. Better not promise and not to obey. We can only obey God by grace through faith in our Lord
Jesus Christ. So, lahat ng ating mga New Year's resolution ay magagawa natin sa awa at grasya ng ating Panginoon. Amen. Brother, So ngayon, dadako naman tayo sa ating mga kaarawan. Okay. Yan. Meron Sige. tayong tatlong kapatid Yes. na yan, nagse-celebrate. Amen. Hallelujah. Today is your birthday. Si Sister Nida Bariwan. Happy birthday! Happy birthday! Sister Nida. Birthday din ngayon ni Sister Jerlyn Sangkap Hey, ng birthday. Laia. Magaling umawit yan, Brother Ernie. Oo, talaga. Happy birthday, Sister Jerlyn. At ngayon, nagdadaos din ng kaarawan ang ating kapatid na si May Sister isa pa. Ayan. Alice Dalano. Happy birthday, Sister Ali. Happy birthday po, mga kapatid. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Okay, happy birthday po sa mga nag-birthday. Ngayon naman, dadako tayo sa ating memory verse of the week. Ayan, kanta to eh. Ang ating memory verse ngayon ay sa Psalm 37, verses 23 to 24. Isa ito sa scriptural song. Yes. Hey, Brother Ernie, ano, friend? Sige. Awit Kanta tayo. to, uwitin natin to. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in him all the way. Though he falls, he shall never be cast down. For the Lord upholdeth him in his hand. Hallelujah. Okay, thank you, Lord. So, hindi po tayo dadako ngayon sa sa review. Wala muna pong review kasi hindi natin kasama si Ninang Ria. Tingnan nyo naman yung aking mga kasama. Hindi pa po sila Jonda, mga kapatid. At wala pa silang memory gap. Gap lang meron. Kaya hindi muna tayo magre-review, mga kapatid. So ngayon naman, dadako tayo sa ating new song of the week. At ito'y composed by Minister Ariel, arranged by Brother SJ, and sung by Brother Enol Nokum. Sabi nila ito raw si November Boy. Pero hindi po. Ito yung Mr. Pure Energy ng Comfy. Wow. Si Brother Enol. Pakinggan po natin itong ating last song sa ating month na to. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa ati dumarating.
Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit man paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Praise the Lord. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Thank you, Lord. Bago natin tawagin yung ating makakasama para magbahagi ng kanyang buhay sa umagang ito, nais muna naming umawit.
Oo. Pasalamat tayo kay Jesus. Pagkat siya'y mabuti at tapat, siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailanpaman. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Mahal tayong lahat ni Jesus. So ngayon naman po ay makakasama natin ang ating kapatid na si Sister Letty o Ninang Letty from Greenland Prayer Group. Good morning, Jesus! Hallelujah! Minister Sandy, meron tayong kapatid ngayon na nandito ngayon sa atin at napaunlakan naman tayo para magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Paki-introduce mo naman ang ating kapatid kay Lord. Hallelujah! Opo, good morning po mga kapatid. Ang atin pong magbabahagi ngayon ng kabutihan ng Panginoon ay si Sister Letty Garcia. Siya po ay taga Greenland. Grupo po ng Compi East. Yan, bandang Kainta po. Yan, Sister Letty, good morning po. Good morning po. Thank you Lord po at nandito ako ngayon. Sister, baka gusto mong kapampanganin yung ating mga kapatiran dyan. Well, unang-una po gusto ko pong bumati muna sa mga Tagalog sa North, East, West, South. At pangalawa po, binabati ko rin kanakong angkan king Kapas Tarlac. Maya payabak po kaya kongan. Karenggang Kapampangan. Salamat po. At syuko po ni Kenny. At makatelevise. Amen. Wa. Alam mo ba yung wa? When? Oh. When ka Ilocano yun eh. Ilocano. Yung wa, yes. Di ba? Wa, yes. Wa. Oh, kita mo, yes. Ang when din po, yes din. When? Ano po? Ilocano. Ang alam kong when, ano eh. Kailan? Galing. Ay, masaya po. Mag-pray muna tayo, ha? Oh, Sige po. hallelujah. Lord, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami nandito ngayon to bring you glory and of course ang mga salita mo, aming buhay at kalakasan. At kami tatlo, by God's grace, alam ko po na ang mga Kristiyano ay ginagamit upang ang mga nakakapakinig, ang mga tao, ang aming tungkulin ay ilapit ang mga tao patungo po sa inyo. Kaya itong pagkakataong ito, sasamantalahin po namin, kami tatlo, para ang mga kamangha-manghang ginawa ni Lord sa aming buhay ay ipaabot namin sa lahat ng nakakapakinig. Manguna po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lord. Sister Let, paano po ba kayo napunta kay Lord at gaano po ba ang katagal na tayo nandito sa gawain kay Lord? Ay, nagsimula po ako noong 1993 at thank you Lord po kay Sister Nida Ugalde. Ay, Sister Nida! Magandang umaga, magandang gabi at salamat po at ginamit kayo ni Lord para ako'y makarating dito sa Comfy. At tunay nga, napakabait ng ating Panginoon. At mula nung ako'y napasama dito sa gawain na to, at talaga namang mga kamangha-mangha ang ginawa ni Lord sa akin. Siyempre, una sa ating Panginoon, pangalawa po dito sa Comfy, at pangatlo sa lahat ng mga pastors, lahat ng mga ministers, mga workers na nagtanim ng Word of God sa akin, ay talaga namang tumimo sa aking puso, pinamuhay,
At nakita ko talaga lahat ng mga kamanghamahang nagawa ni Lord sa akin. Thank you, Lord. Amen, amen. Minister Sandy, alam ko, Sister Let, di po ba from Greenland, meron kayong prayer meeting sa, ano-ano po ba yung naging anak ng ating gawain sa Greenland na kayo ngayon ay naging coordinator, covenant. At alam ko si Minister Sandy na-assign din doon sa isang lugar sa mga angkan nyo. Saan po ba yon? Opo. Ang Greenland, from Greenland po, nanganak siya sa aking mga angkan, sa aking hometown sa Kapas Tarlac, na 22 years na po. Tapos, nanganak na rin siya sa aming opisina na halos magkasabay sa Antel Prayer Group sa Ortigas Center, na kung saan halos lahat po ng ating manggagawa ay na-assign na rin doon. At tunay nga, ginagamit talaga ang ating community upang marami tayong mahikayat na mga tao patungo sa ating Panginoon. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating community ito. Thank you, Lord. Minister Sandy, na-assign ka dun sa Kapas. Sino ba yung, ano ba yun? Halimbawa yung sa prayer meeting nila. Alam ko may mga kasama pa yun eh. Alam ko, yung mga kapatid nandiyan, batiin mo naman sila. Ano ba yung mga prayer meeting doon? Ang prayer meeting po doon sa Kapas, mga kapatid, ay halos sa kamag-anakan po ni Sister Letty. Yung mother niya, yung mga kapatid niya, may mga pamangkin. Yan, dinala po niya doon ang gawain ng Panginoon kasi po ang heart desire ni Sister Letty ay pati po yung kanyang mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nakakatuwa po, mga kapatid. Yung isa nga pong kapatid niya ngayon, may business na. Litsunan. Right? Si Brother Ferdinand po. Wait, Oh, naku. Brother Ferdinand. Kasi nagpo-post po siya doon sa FB. Kaya nakikita ko po. Dati po, empleyado po yun. Right, Sister Letty? Ngayon po, blines ni Lord, nagkaroon ng sariling negosyo. Ano ba yan yung parang restaurant? Para pong, yung karinderya, doon niya tinitinda yung kanyang mga nililitsyon. Tapos may mga by order. Bawal yan. Bawal po sa may high blood. Hindi. Bawal na hindi ako kumain. Ayun! Kaya matitikman nyo rin po yung pastor. Masarap po yun, Hindi mga kami kapatid. natuloy. Papunta kami doon. Ayun. Kasi, humikpit daw doon, sister. Tsaka, okay. pagka nagpa-swab ka pala, pupunta ka sa isang bayan, medyo, dapat nasa Baguio kami, kaya lang, 4-5 ang isa, tapos siyam kami. Medyo ng konti. Kaya dito sa walang bayad eh. Hindi kami nagpa-swab. Alam mo, may regalo pa nga ako kay Greg ngayon eh. Praise God. Kasi sabi niya, salamat pastor at binanggit mo yung aking, alam mo ba yon? Kay Greg hindi. Kay Greg po? Ang alam ko, yung pandesal mo eh. Paborito namin lahat yan. Si Greg kasi, sister, yung mga comfy family natin, nag-i-enjoy kasi meron siyang Online selling. Online sale. tsaka hindi siya ukay-ukay sa murang halaga. Opo. Kaya yung pupuntahan sana namin, medyo mabigat yung gastos. Dito sa may regalo pa kami. Libre pa. Amen. Wala pang swab test. Ha? Wala pang swab test. Wala. Kaya lang yung mga iba nag-uwian na, sayang no? Alam mo kay Sister Letty, na-assign ka na ba doon sa Antel? Opo, Antel. Ayun po ay opisina sa may Ortigas. Opo. Alam mo ba? Sige, kung talagang alam mo Antel, tuwing anniversary, ano natatanggap mo? Ay, hindi po ako na-assign doon pag anniversary. Yun lang po. Ako na lang. Pero, ang madalas pong matanggap ko po doon ay yung winter gloves. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ang pangalan niyan ay Totes. Totes. Isotoner. 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 Ang mahal pala nun. Opo, mahal po yun. Pero pag binigyan niya tayo, mga 12. Opo. Tapos bibigyan, tapos ang gaganda ng balat. Yes, opo. Oo, yun pala yung company Genuine na. leather.
genuine leather. Opo. Tsaka hindi, meron yung parang ganchilyo ang dating. Ano ba tawag? Yung knits po. Oo. Knitted. Alam mo ba kung ano pagpapala ni Sister Letty? Marami po yung pagpapala. Hindi, doon sa Antel. Gusto Ano mo po? ako na magkwento Sige o siya po. na magkwento? Mas maganda po siya. Sister Let, alam ko dapat ano ka na eh. Anong tawag Oo nga doon? po. Oh. Retired na po. Okay. Ayaw siyang pakawalan. Amen. Ikaw ba, pagka pinakakawalan ka ba lagi? Pag nagtatrabaho ka? Sige, doon ka na. Alam ko, sabi nung misis mo, doon ka na daw sa amin tumira. Opo, pagka ganon. Ha? Pagka ganon Alam ho, mo ayaw pala- pa kayong pakawalan. Ibig sabihin, asset kayo. Ay, alam nyo ba, marami tayong mga kapatiran na ayaw pakawalan sa trabaho. Kahit na, ano ba ang tawag doon? Sige, sister, bahagi mo sa kanila. Amen. Ako po talaga yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi dati po talaga, nagkaroon na ng president, na pag at the age of 60 yung manager, talagang nire-retire na the following year. Tapos kaya nga ako po, talagang nag-prepare naman po ako, kahit na nung 59 pa ako, na talagang 60 aalisin na ako. Kaya in fact, nag-advertise sila sa bulletin, sa lahat ng klase ng advertisement. Nag-interview kami. Tapos, so talagang naka-condition na yung mind ko na talagang, at the age of 60, wala na akong trabaho. So, nung una po, nakakuha na sila ng right applicant. So, akala ko ititrain ko na siya. Pero ang sabi sa akin ng boss ko, stay put lang ako. So, nagpatuloy. Nung at the age of 65 nga, nung August ay 65 na ako, akala ko talaga magre-retire na ako. In fact, sabi ko sa nanay ko sa Tarlac, baka uwi na muna ako ng Tarlac kasi sa August niyan, wala na akong trabaho. Kaya nga, kaso nag-pandemic nga. So, yung pong August na nag-birthday ako na 65 ako, sabi ko sa boss ko, 65 na ako, ano ng plano mo? May kapalit na po ako may successor na ako katabi ko sa kwarto, pero hindi lahat na ibigay sa kanya yung trabaho. Isang division lang, yung isang division, yung isotoner gloves nga, sabi niya, hawakan mo pa rin. Kaya nung August, sabi ko sa kanya, ibigay ko na, at kasi nga magsi-65 na ako. Sabi niya, wag muna, sabi niya, siguro mag-stay ka pa ng ilang buwan. Sabi ko, akala ko December. Hindi, siguro longer. O sige, after Chinese New Year, that will be next year sana, February. So, one time, kinausap na naman niya ako. Sabi niya, since nagsara po kasi ang office namin sa Minneapolis so lahat ng mga trabaho doon, yung majority na ilipat sa amin dito sa Manila office. Sabi niya marami pa tayong project, siguro mag-i-stay ka pa. Kaya naisip ko naman po, unang-una, wala naman po ako pang gagawin. At saka, siguro alam ni Lord kasi marami pa akong extended families na tinutulungan. Kaya, okay lang po. Kaya sabi ko, sige, hanggang gusto mo pa akong magtrabaho, okay lang na Kaya salamat sa Diyos. Yun po isang pagpapala talagang binigay sa akin. Kasi ako na lang ang senior. Kasi last July, lahat ng senior citizens, tinanggal nila lahat. Ako talaga po yung pinakamatanda sa opisina namin. Kaya sabi ko, grasya ni Lord ito. Hindi naman ako special na tao. Pero alam ko si Lord. Si Lord talagang, minsan talagang namamangha ako sa Kanya. Thank you, Lord. Amen. Alam mo, Minister Sandy, parang si Sister Letty, kasi sa gawain sa Panginoon Diyos, walang retirement. Amen. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Sa kanya, supposed to be, pero ini-extend siya ng ini-extend. At alam mo ba na meron siyang sikreto Sige yung po. kanyang Word of God na talagang pinanghaham. Amen. Would you like to share sa ating mga kapatiran the secret behind hindi lang sa financial matters, alam ko na the Lord has blessed you so much sa mga relasyon sa mga angkan. Amen. Na hindi kayang bayaran Amen. ng salapi, di ba? Amen. The secret behind your success. Ayan, amen. Amen. Thank you, Lord. Yun po yung life verse na binigay niya sa akin, yung John 15:7. If you remain in me, and my words remain in you, ask for anything, and you shall have it.
Kaya every time po na may kailangan ako or yung bang dumadaan, hindi naman po lahat bed of roses ang buhay ng tao. Dumadaan din tayo ng mga pagsubok. Pero lagi ko pong pinanghahawakan ito every time na dadaan ako sa anumang klase ng test, trial, sufferings. Ito pong word na to. At lahat naman po talaga ay pinagkaloob ni Lord. Minsan akala mo, imposible, pero sa Kanya posible lahat. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Alam mo, yung John 15:7, maraming may paborito niyan. Opo, Paborito mo rin ba yan? paborito ko rin po yan. Alam mo ba kung bakit paborito ng marami yan, Sister Letty? Sabi kasi ng, siguro, as we grow old in the Lord, in His words, parang, kasi yung gusto ng mga karamihan dyan, ask for anything you wish and you shall have Yung it. line na yon. Oo. Meron ka bang karanasan dyan dun sa, kasi ask anything you wish and you shall have it. Yeah. Ask anything? Ask anything, ang sabi po. Pero may nauna po ron. Okay. Yun ang gusto kong bigyan ng diin. Would you like to share yung salita na yun? Amen. Okay. Sabi po kasi doon, ulitin ko lang po, no, sa John 15, verse 7. If you, sabi ni Lord, remain in me, and my words remain in you, you will ask anything, and you shall have it. So, bago po dumating yung, and you will ask anything, and you shall have it, may prinsipyo pong nauna doon na itinuturo po ang Panginoon bago natin matanggap yung ating mga hinihiling. Okay, balikan ko po. Ang sabi, if. So, ang salita pong if ay, it is a condition. May kondisyon na nauna. Yun po yung prinsipyo na itinuturo po doon ng Panginoon na kapag tayo po'y nanatili sa Kanya at ang salita niya po'y nanatili sa atin. Yun po yung prinsipyo doon na ibig na ituro sa atin ng Panginoon. Yung remaining in Him and in His Word. Amen. Alam niyo mga kapatid, ano to, paalala, kasi yung you can ask for anything you wish. Tayong mga Kristiyano, we ask sa ating pangangailangan, crucial yung according to His will. Medyo parang ito, nakakaligtaan ng mga tao, even Christians, na kasi kapag ikaw ay Christian, hindi ka nahihingi ng mga bagay-bagay na maaaring labag sa kalooban ng Diyos. Kaya, yung mga kahilingan natin na sinasagot ni Lord, pag tinignan nyo ang katotohanan niyan, the truth behind doon sa ating prayer, karamihan ng mga prayer natin ngayon, not necessarily for our own benefit. Yan ang nakita ko ngayon sa mga Kristiyano. Kapag sila'y nananatili sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nananatili sa kanila, yung kanilang mga panalangin ay panalangin na alinsunod sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, gusto ko lang i-reiterate na whenever we pray according to His will. Kasi minsan, pwede ba naman sabihin na, Lord, itong mga tao ito, salbahe, patalan mo ng kidlat o ganito. Hindi uubra yun, di ba? So kapag nananalangin tayo, ang totoo niyan, lagi tayong may joy. Opo. Diba? Kasi yung joy, Jesus first, others second, and ang totoo nun, minsan panghuli ka na hindi ba? Naranasan mo ba yun, Sister Letty, na yung prayer mo ngayon na sinagot ni Lord, pag minuni-muni mo, hindi naman para sa'yo, di ba? Opo. Mga ilan lang mga lately, ano ba yung mga panalangin mo kay Lord dahil sa pananatili sa salita ng Diyos? Mahalaga yun to dwell, ano ba yung
pinaka-recent na ipinagkaloob sa iyo ni Lord? Actually po, hindi po sa aking sarili, kundi meron po akong kapatid sa Jensan na umaattend ngayon sa ating online prayer meeting na ang sabi niya sa akin mula nung umattend siya dito sa gawaing ito, sabi niya hindi raw sila nawawala ng pagkain, tapos isa pong pinaka-major blessing na pinagkaloob ni Lord sa kanya, yung anak niyang nag-apply po siya ng pulis sa PNP na gumamit na ng mga backers, nagbabayad sila para lang makapasok sa PNP. Hindi po siya makapasok-pasok. Pero sabi po ng kapatid ko, mula nung nakarinig ako ng Word of God dahil sa prayer meeting, sabi niya, anak, huwag tayong kukuha ng backer ngayon. Ang backer natin si Lord. Kumuha ng exam ulit. At alam ko si Lord ang tutulong sa iyo. At yun nga, nagpa-pray over nga po yung kapatid ko. Siyempre si Lord naman yun gagamitin, yung ginamit din ng mga prayer sa mga workers na pinag-pray siya. Alam niyo po, nakapasa siya. Ilang beses na, pangatlo yata yun na pang third niya, pero this time na walang backer, si Lord lang ang backer. Nakapasa po siya. Kaya, salamat sa Diyos. Ngayon po yung mga prayers ko, hindi na lang sa aking sarili, kundi dun sa mga, yun nga, sa mga angkan ko, na sa mga ibang tao, na gusto ko talagang ilapit din sila kay Lord. Yun ang Kaya, praying Amen. according to Praise God's be. will na to Thank you, bring Lord. people to the Lord at yung pamumuhay ay maitama. Kasi minsan nga kahit na mali na, para minsan papatulan na dahil sa ganansya eh. So, ayon nga sa pagsishare nyo po na yung pwede ngang maglalagay, padulas, hindi namang will ni Lord yun eh. Pero, glory to God, nakarinig ng Word of God. Kasi yung Word of God, di ba, dun sa awit 19:7, di ba, the law of the Lord is perfect. Yung nire-revive niya yung soul being mo, kumbaga, babaguhin ni Lord. Sir Letty, sa haba at tagal niyo po na naglingkod at nakakilala sa Panginoon, ano po yung isa sa mga sikreto doon po sa mga answered prayer ninyo? Okay. Yun pong sikreto. Yun pong di ho ba lagi nating, yung ating kanta, yung manalangin, maghintay, magbantay, manalangin. Kaya pag meron po akong prayer kay Lord, kung hindi man niya kagad sinagot, talaga pong naghihintay, dinadagdagan ko yung prayer ko. Actually, isa na lang pong hindi sinasagot ni Lord sa lahat ng mga prayers ko ngayon yung magkaroon ako ng apo. Pero, sa akin naman po, in His perfect time, ibibigay niya yon. Kaya naghihintay pa rin naman ako. Kaya, thank you, Lord. May manugang na po ba kayo? Wala pa po. Ay, wala. Hindi pa po kayo magkakapo. Sige, ano pangalan ng mga anak niyo? Si Joanne? Yung panganay po, si JM. Okay, wala pang girlfriend? Wala po. Okay, susunod? Si Joanne po, yung nag-birthday kahapon. Wala pang Wala boyfriend? pang Wala po. boyfriend. Okay. Wala na po ngayon. Opo. Sino pa? And then po si Oyi po. Oyi. Wala din. Puro Yung wala. bunso lang po si Jem. Kaso po, wala pa naman din silang plano. Kaya, hindi pa rin ako nag-expect talaga na magkaroon. Pero tama ako doon. Paano siya magkakaupo? Wala pa manugang. Galing mo naman, bro. Pero po, sabi ko nga po, alam ko, in His perfect time. Amen. Amen. Ayan. Alam mo yung yung John 15:7, doon sa mga sumusunod na talata, nagagawa ni Sister. Yes. Sister, Opo. alam mo, basahin ko sa iyo ha. Sige po. O mga kapatid, if you remain in the Word of God and the Word of God remains in you, then you can ask anything according to His will. Kapag will ni Lord John, of course, the will of God is in His written Word. And the conviction of the Holy Spirit will help you pray on what to pray because we have the Holy Spirit in us as Christian. Ito, ginagawa ni Sister Letty, bunga ng kanyang abiding in Christ sa verse 8. Sabi rito,
My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Kasi si Sister Letty, ang dami nang na-produce na mga bunga. Meron na siyang antel, meron na siyang kapas. So yung bunga na mga kanyang pag-abide kay Lord, nagbubunga ng mga taong na ilalapit niya kay Lord. At alam ko, hindi na mabilang kasi doon lang sa antel. Ilan nang umaatin doon? Ilang kaluluwa yun? Doon sa kapas, ilang kaluluwa yun? So, kapag tayong lahat ay nag-a-abide kay Lord, we bear fruit. Kumbaga, meron tayong ang tawag ng mga converts. Ikaw din, dami mong nalapit kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Simula nung nag-serve ka, di ba, yung mga pinupuntahan mo ka, delikado, bungabong eh. Bungabon. Di ba? Pag pumunta ka doon, medyo, di ba, pagkagabi na, alas 6 pa lang, wala na sakayang pa uwi. Gusto Wala mo na i-share ng konti, batiin mo na si Tatay Nards. Binabati ko nga po pala mga kapatid, ang mga taga Nueva Ecija, na ako po'y na-destino dyan, especially ang mga taga Cabanatuan, Cabiao, meron pa tayong bago doon, yung Talavera. At ngayon po ay yung taga Bungabon, si Tatay Nards. Yung lugar po ni Tatay Nards sa Bungabon, Nueva Ecija, mga kapatid, yun medyo may kalayuan ho yun sa bayan. Pagka inabot po kayo doon ng medyo madilim na, wala na ho kayo masasakyan doon ho pabalik. At saka doon po ay maraming mga tao na mababait na tao, na nice people around. Pero, pagdating sa gawain, hindi naman tayo, di ba? Opo. Pero pagka alam po nila na gawain ang pupuntahan, nandun po talaga ang pag-iingat ng ating Panginoon. Oo. May binabago ni Lord. Kayang baguhin ni Lord. Kasi minsan, siyempre, yung mga nakikita natin nagaganap sa kapaligiran at sa buhay ng mga tao, minsan, iba't ibang ating nasasagap, mga pagtuturo, so on. Itutuwid ni Lord dyan, kaya kailangan nga nating ihayag ang salita ng Diyos para sa pagbabago ng sino man tao. Ako rin nga naman, buhay ko medyo alanganin. Bisyo dito, bisyo doon. Iba-iba mga karanasan natin. Once upon a time, nasa darkness din ako. Pero dahil sa Word of God, kayang baguhin. Di po ba, Sister Led? Meron ba kayong mga last words sa ating mga kapatiran? Yung kapangyarihan ng salita, kayang baguhin, mga kapatid. Opo, mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Kahit na ano po yung mga pagsubok na dadaanan natin, mga sufferings, or lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, manangan lang po tayo sa ating Panginoon. You just have to trust God. At siya po ang gagalaw, siya ang kikilos, at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Amen. Manatili, yun na nga, Opo, manatili sa salita ng Diyos. Amen. sa salita ng ating Panginoon. Alam mo, wala na tayong oras. Nga po. Gusto mo bang closing prayer na, Minister Sandy? Amen. Oo. Sige. Amen. Mga Amen. kapatid, yung ating word na remain in the Word of God, remain in our Lord, and the Word of God will of course, sa ating pag-obey, pagiging faithful, siyempre, lahat tayo merong eternal reward. At kung ano man ang nagaganap, still, ang pagtalima sa salita ng Diyos ay ang ating primary concern, to be faithful in His Word. And you will see the spiritual blessings in your life. Amen. Amen, mga kapatid. Bago po tayo mag-closing prayer, salamat po, Sister Letty, at pinaunlakan niyo po ang ating paanyaya upang makapagpasalamat at makapagbahagi dito sa ating Good Morning Jesus. Manalangin po tayo. Amen. Dakilang Ama, pinupuri ka pong muli namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa amin. At amin pong idinadalangin, Panginoon, na patuloy po kaming manatili sa iyong salita, upang ang amin pong mga bawat hinihiling na naayon sa inyong kalooban ay ipagkaloob mo po, Panginoon. At dalangin din po namin ang mga nakikinig at nanonood po ng Good Morning Jesus. Abutin niyo po sila ng inyong salita. Patuloy po kaming baguhin upang mahayag ang inyong kadakilaan sa pamamagitan po ng aming pamumuhay na nakalulugod sa iyo. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, sister. Lord. Mga God kapatid, bless. God bless. Lord po. God bless po. 2 Timothy 2:2